Hepe ng Bureau of Immigration na si Norman Tansinco sinibak sa pwesto kaugnay sa issue ng paglabas ng bansa ni Alice Go kahit naka-watchlist ito sa Pilipinas. Plano din ng DOJ na parusahan ang mga taga-immigration at NBI na nakipag-selfie pa nung nahuli ito. Puwera dyan, marami din daw na issue sa immigration ang hindi nasusolusyonan ng sinibak na hepe. Sinibak sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos ang hepe ng Bureau of Immigration matapos makatakas si dating Bamban Mayor Alice Go pa abroad. Ang Department of Justice naman gusto ring parusahan ang mga immigration at NBI agents na nakiselfie matapos arestuin ang dating alkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Matapos pumutok noon ang balitang nakatakas na pa-abroad si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, malinaw ang naging babala ni Pangulong Bongbong Marcos. May mananagot sa nangyari. Kaya kanina, kinumpirma mismo ng palasyo na una sa listahan ng mga sinampulan si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na sinibak na ng Pangulo sa pwesto. It has something to do with the departure of Alice Go. This is also part of the commitment of the President. Hence we roll because of that issue. Ayon naman kay Justice Secretary Boying Remulla, siya mismo ang pumausap sa Pangulo para sibakin si Tansinco. Bago pa man daw kasi ma-relieve dahil sa pagtakas ni Go, namumuro na raw talaga ang BI Commissioner. Paliwanag ng kalihim, maraming problema sa immigration ang nagsulputan at hindi masolusyonan ni Tansinco. I'm not satisfied. Marami kami naging problema na. Marami yan. Marami. Issuances of working visas was very questionable. I called this attention to it. Wala siyang ginawa. Kung si Remulla rin daw ang tatanungin, ayaw niya sanang sibakin si Tansinco. Mas mainam daw sana kung magkusa na lang itong umalis. Well, I have asked the President to relieve him and to replace him. If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Kanina, personal pang humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo si Commissioner Tansinco. Nang tanungin siya ng ilang senador kaugnay sa issue, inamin niya na hindi pa siya nasasabihan. Pinalitan na raw kayo? Aware kayo na there is a certain move to replace you? Na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Una nang sinabi ng DOJ na hindi malabong may tumulong sa immigration para makatakas pa abroad si Go nang hindi nadedetect o lumalabas sa record ng BI. Pero kanina, naglabas din ng pahayag si Tansinco at iginiit na wala talagang bagong tatak ang pasaporte ni na Alice at Sheila Go, patunay na hindi siya dumaan sa Philippine immigration. Pero bukod sa isyu ng pagtakas, pinuna rin ng DOJ ang nag-viral na litrato kamakailan ng ilang tauhan ng BI at NBI na nagse-selfie pa kasama si Go nang maaresto sa Indonesia. Dapat daw mapanagot sila at hindi konsentihin sa kanilang ginawa. Hindi pa pwedeng ganyan lang kasi wanted yan eh. Yung mga wanted, hindi mo sinaselebrate yan. Dapat yan, pag hinuli mo. Hindi na tama na yung selfie na yan. Palitan natin yung kultura na yan. Hindi dapat nangyayari yan. Dapat sibakin din ang mga immigration officer na hindi na makatao ang pakitungo sa mga kapwa Pilipinong biyahero. Pero si Alice Go na patong-patong ang kaso sa Pilipinas ay walang kahirap-hirap na nakalabas sa bansa. Kinwestiyon ng ilang senador ang issue ng offloading ng libu-libong Pilipinong palabas ng bansa sa gitna ng hearing para sa budget ng Justice Department at ng Bureau of Immigration. Natalakay din sa pagdinig ang pag-downgrade sa working visa ng dayuhang POGO workers. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Sa budget hearing sa Senado para sa panukalang budget ng Department of Justice, lumabas na lagpas 16,000 ang mga pasahero na na-offload mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Inanunsya ng Bureau of Immigration. Bagay na pinuna ng mga senador. Nagpa-power trip yung iba. Ba't ang dami naman na offload? I mean, lahat ba yan, we were able to prove that there was reason to really offload them? So we received no formal complaint for an arbitrary offloading. It seems ironic, hindi po ba? Na yung mga ayaw nating paalisin, like you're hearing yesterday about the GOS,
nakakaalis. Tapos yung mga gusto nating, yung okay lang sa ating umalis, sila naman yung nahihirapang umalis. The irony is so stark that it's actually frustrating to find out that over 16,000 have been still ordered to be disembarked. Pero paano naman ang mga kababayan nating OFW? Duly registered OFW, the one with the OEC or the OFW pass, no more questions on them. We can already determine in our system na legitimate OFW talaga sila. The others, itong mga presenting themselves as OFWs na hindi naman. Okay. And we refer them usually to IACAT. Naungkat din sa budget hearing ang issue sa Pogo, kung saan kinumpirma ng BI. The Bureau of Immigration stop the acceptance of all application, new or renewal of 9G visas for employees by Pogo companies. We are now processing the downgrading of working visas of Pogo employees. Sa ngayon, deemed submitted na ang panukalang budget ng DOJ at attached agencies ito. Sana kasabay ng panibagong mamumuno sa NAIA ay mabago din ang patakaran sa immigration. Umpisa ngayong linggo, ang San Miguel Corporation na ang mag-ooperate sa NAIA. Pero ang ilang planong pagbabago ng SMC kinababahala ng mga airline. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Siksikan at mahabang pila ng mga pasahero, palyadong mga pasilidad. Ilan lang yan sa mga problemang nararanasan ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Yan ang kailangan trabahuhin ng San Miguel Corporation bilang bagong operator ng paliparan. Yung NAIA, ayaw kong tawagin ng mga foreigner yan na the worst airport in the world. Kaya I want to make sure na kung pwede, ako na sana ang magkaroon ng pagkakataon na mag-rehabilitate nitong NAIA. Kaya profit is not in our number one priority. Isa sa mga unang target gawin ng San Miguel ay ang pagpapagawa ng bagong power substation para masigurong sapat ang supply ng kuryente sa mga terminal. Posibleng abutin niya ng 3 taon. Aayusin din ang mga CCTV at palalakasin ng internet connection. Bukod dyan, pasakit din sa mga biyahero ang traffic. Kaya naman, plano ring magkaroon ng bagong parking area. Heto pa, plano ring gibain ang Philippine Village Hotel na idinisenyo ng national artist na si Leandro Locsin. Yan ay para magtayo ng bagong terminal doon para madagdagan ng mga flight. Pero pinag-uusapan pa yan kasama ang National Historical Commission. Kahit hindi pa formal na nagsimula ang kontrata ng San Miguel bilang bagong operator nitong NAIA, nagsimula na ito sa ilang paggawain dito sa Terminal 3. Katulad na lang ng pagtatanggal dito sa mga restaurant sa dating nandito sa arrival area para may mapaglagyan ng maupuan para sa mga pasahero. Sa susunod na 3 taon, magkakaroon ng panibagong terminal assignment sa mga airline. Ang Terminal 1 magiging exclusive para sa international flights ng Philippine Airlines, habang ang Terminal 2 ay para sa domestic flights ng PAL at ng Cebu Pacific. Ang Terminal 3 naman para sa lahat ng international carriers. Sa Terminal 4 naman balak ilipat ang mga flight ng AirAsia. Umaangal naman dyan ang AirAsia dahil kakalipat lang ng domestic flight sila sa Terminal 2. Kung ililipat na naman sila, dagdag problema ang masikip at binabahang Terminal 4. Kasunod naman ng mga pagbabagong ito ay ang pagtaas ng passenger terminal fee. Ang kasalukuyang ibinabayad na 550 pesos ng mga international travelers, mayiging 950 pesos na. Ang terminal fee naman para sa local flights na 200 pesos, mayiging 390 pesos na. That is really very important because remember, 82% of the revenues other than passenger service charge will go to the government. And you can just imagine the significant investment that we will all be making. Ang mga airline nagpahayag ng pagkabahala sa napipintong pagtaas din daw ng landing, take-off, parking at di pa pang bayarin sa paggamit ng NAIA. Handa raw sila makipag-usap sa New NAIA Infrastructure Corporation para sa mga posibleng epekto ng mga gagawing pagbabago.